Edo at Bianzi nagkaayos na, Kilanggap, Edo sinundo si Bianzi sa paaralan at masinsinan na kinausap si Bianzi. Bago ko ipagpatuloy ang aking reaction video, pakiusap patapusin ang video para malaman ang nilalaman nito at kung bago ka pa lang sa aking munting channel, paki-subscribe para lagi kang updated sa video ng mga kalingap. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap. Maaliwalas ang hapon nang magpasya si Edo na sunduin si Bianzi sa paaralan. Ilang araw na rin silang hindi nagkakausap dahil sa isang hindi pagkakaintindihan. Pareho silang nasaktan, pareho ring nagmatigas. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Edo, alam niyang mahalaga si Bianzi at hindi niya kayang hayaang tuluyang masira ang kanilang samahan. Habang naglalakad papunta sa paaralan, hindi mapakali si Edo. Paulit-ulit niyang iniisip kung paano siya magsisimula ng pag-uusap. Paano kung ayaw niya akong kausapin? Bulong niya sa sarili. Ngunit nanag ang kanyang kagustuhang ayusin ang lahat. Pagdating niya sa gate ng paaralan, nakita niya si Bianzi na palabas na kasama ang ilang kaklase. Masaya itong nakikipagkwentuhan, ngunit napansin ni Edo na tila may lungkot pa rin sa mga mata nito. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at lumapit. Mahinang tinawag ni Edo si Bianzi. Napalingon si Bianzi. Saglit itong natigilan nang makita siya. Hindi nito inaasahan na darating si Edo. Edo, bakit ka nandito? Tanong ni Bianzi, may halong pagtataka at pag-aalinlangan. Sinundo kita, sagot ni Edo. Pwede ba tayong mag-usap? Tahimik na tumango si Bianzi. Nagpaalam muna siya sa mga kaibigan at sumama kay Edo sa isang tahimik na bahagi ng paaralan. Sandaling walang nagsalita. Pareho silang naghahanap ng tamang mga salita. Sa wakas, si Edo ang unang nagsalita. Pasensya ka na, Bianzi, wika niya. Alam kong nasaktan kita. Hindi ko sinadya. Naging padalos-dalos ako at hindi kita pinakinggan. Napayuko si Bianzi. Nasaktan din ako. Edo, sagot niya. Akala ko kasi hindi mo na ako pinapahalagahan. Hindi totoo yun, mabilis na tugon ni Edo. Mahalaga ka sa akin. Kaya nga nandito ako ngayon. Ayoko nang mag-away tayo. Napatingin si Bianzi sa kanya. Kita sa mga mata nito ang unti-unting paglambot ng damdamin. Alam mo, sabi ni Bianzi, gusto ko rin namang maayos to. Nahirapan din ako nitong mga nakaraang araw. Parang may kulang. Ngumiti si Edo, bahagyang gumaan ang pakiramdam. So, bati na tayo. Sandaling natahimik si Bianzi, saka ito ngumiti. Oo, bati na tayo. Sa sandaling iyon, tila nawala ang bigat na kanilang nararamdaman. Ang tampuhan ay napalitan ng ginhawa at saya. Habang naglalakad sila palabas ng paaralan, mas magaan na ang kanilang usapan. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga nangyari sa kanilang mga araw na hindi sila nagkausap. Paminsan-minsan ay nagtatawanan, na para bang walang nangyaring alitan. Mula noon, mas naging matibay ang kanilang samahan. Natutunan nilang makinig sa isa't isa at ayusin agad ang anumang hindi pagkakaintindihan. Dahil sa karanasang iyon, napagtanto nila na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa dami ng saya, kundi sa kakayahang ayusin ang mga problema at manatiling magkasama sa kabila ng lahat. At sa bawat hapon na magkasama silang naglalakad pauwi, lagi nilang naaalala ang araw na iyon, ang araw na pinili nilang magpatawad, magkaayos, at magsimula muli. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.